Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rugando Sasot. Tungkol ito sa announcement ng Marcos Jr. administration na tuwan-tuwa silang nagbalita na pwede na tayong yung mga barko ng nagdadala ng langis ng Pilipinas, pwede nang makadaan sa Strait of Hormuz. Wow, sabi ko, good news. Ito, may pagkakataon na baka sakaling bumaba na ang ating langis at hindi na tayo mamroblema sa supply ng langis. So ako tuwan-tuwa. Ngayon, medyo napaisip ako. Dahil ito ang post ni Sasasot. Sabi niya, bakit Pilipinas ang nagdi-declare ng desisyon ng Iran? Hindi ba pwedeng maghintay muna na mag-declare ang Iran na papayagan ng dumaan ang PH-bound ships sa Strait of Hormuz? O ano? Kasi ang Pilipinas nag-request, pwede ba padaanin nyo? Mamaya, announcement na ng DFA, pwede na tayong makadaan. Ako nga, medyo natuwa ako. Kaya lang ngayon, paisip ako, baka budol ito. So, agree ako dito kay Sasasot na bago tayo matuwa, hintayin natin ang announcement ng Iran. So far, ang Iran is silent. Grabing, tingnan natin ang 6,000 ang nag-react, 3,400 ang tumatawa, 2,400 ang nag-like. So, comments. Lunar eclipse. Let's wait for the statement from Iran yung Iran spokesman. Correct. Ako, Naidi, excited para masabi na may nagawa sila. Yan naman ang yan na yung trademark ng PBBM. Basta may akala nila magandang gawa, announce kaagad. Pati nga nung pumutok ang gyero, ang Pangulo nag-report kaagad. Ito, nangyayaring kaguluhan. Grabing sipag ng Pangulo, nagiging reporter, nagiging vlogger. Para lang may masabi na ginagawa. Hipolito Mabini, it could be a BBM legacy painted on water. Ayun. Baka budol tayo dito eh. Eduardo Castillo, there was an earlier decision to allow Malaysian and Thai ships. One analysis I read as, how will the US see such negotiations with the enemy? Ang Malaysia at Thailand, hindi naman nakadikit sa US. Nagiging neutral. Tayo, Pilipinas, masyadong dikit na dikit. Kasi nga, meron tayong US military forces sa Pilipinas. Nandito pa yung malakas na US Typhoon missile system. Ang Malaysia, ang Thailand, wala silang ganun. Kaya to me, posible na ang Thailand at Malaysia padaanin dahil na sila sa BRICS eh. I don't know kung permanent member na ba sila o observer. Dumikit na sa BRICS yung yung Brazil, Russia, yung Iran ba o India? Iran, China and South Africa. Yun, BRICS connected yung tayo, hindi tayo BRICS connected. Kaya ako, alanganin ako, although good news yung sinasabi, kung talagang pumayag ng Iran, there must be some conditions. Isang condition yan, magbayad kayo sa yuan. Nag-announce na ang Iran, ang makakadaan lang na barko sa Strait of Hormuz, yung mga oil na binayaran ng yuan. Baka pumayag ang Philippine government na yung mga barko na dadaan dyan, magdadala ng langis, pumayag ang Pilipinas na yuan
yung currency ng China ang ano. So kung nagkasundo silang ganun, edi maganda. At least hindi tayo maubusan ng supply. Medyo worried kami sa pamilya namin yung LPG. Eh sinabi ko sa wife ko na magbili ka na ng stock kasi mga isang buwan na lang daw ang stock natin ng LPG. Ang alternate namin is gagamit ng panggatong. Kailan ang tagal na naman. Although nasanay kami maggamit ng panggatong, may panggatong din kami. Kailang matagal. So, mas maganda yung kahit medyo mahal, basta nandyan yung supply, LPG. Gasolina, crudo, kahit mahal, basta may supply. So, yun. Baka pumayag ang Philippine government na binayaran ng yuan yung ano. Ano ngayon ang reaksyon ng US? Pag malaman niya na ang ating oil nagbabayad na tayo ng yuan, nako, magagalit yan. At dito na matitestingan yung political will ng administrasyon ng presidente. Kasi itong ginagawa ng Philippine government is wala mo nang alyansa. Wala mo na. Basta ang interes ng Pilipinas ang unahin. Yun. So sana hindi bibigay ang Pangulo. Sana ipakita niya ang kanyang independent foreign policy na bayad kami ng yuan. Yan ang gusto ng Iran para magkaroon ng oil. Eh kung gipitin siya ng US. No, hindi. Dapat dollar pa rin. Ay, kung hindi man yuan, baka mamaya, yung EDCA basis ninyo, bawasan yan. Ayaw namin ng ganito. Baka pumayag ang Philippine Ambassador natin sa, yung DFA natin, pumayag. Eh, paano kung sabihin ng US? Hindi pwede. Dito natin. Sana magpakita ng tigas ang Pangulo natin. Once and for all, magpakita siya ng independent foreign policy. Bahalang magalit ang US atin, basta ang mangibabaw yung kapakanan, yung free, continuous supply ng langis natin, nakakadaan sa ano. Sasaluduhan ko ang Pangulo pag magawa niya yan, pag iit sa pwera niya ang US. At unahin niya ang ating kapakanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Mauna ni ang ipangatag na ang yero sa mga tao nga mga daot ng ilang balay o karon si Angkol nagpatindog ni siya og iyang bag-ong balay. O karon abot na gyud ang yero nahatag ni Angkol. Karon wala ni ang itsura sa unang balay ni Angkol nilang ipuyan karon ug karon nagpatindog siya og bag-ong balay kay nataga naman siya og yero. O mga putol-putol na gyud ang iyang yero. Ug mo na ni ang bag-ong balay nga gitukod ni Angkol ug karon mag-atop na gyud siya. Salamat kayo sa Ginoo nga natagaan na migsin kay nakakuha namin sa among balay nga buslot na. Labaw na sa nagtabang sa amoa. Daghang salamat kay nakuan kami. Nasulbad mi sa among problema sa among panimalay. Nga nakuan namong kuan atop, nasulbad na. Pila na di anti katuig inyong balay? 20 na nakapin katuig among balay.
20 na katuig. Mm. Ay sige. So dugay na gid. So karon pa magtukod og bagong balay. Oo. Ay sige, salamat.